Okay? Yung katamaran. Kasi, meron tayong mga problema na nakikita personally, na nandyan sa atin, nakikita natin, pero hindi natin inaasikaso yun because nagiging tamad tayo. At ang pinaka-problema sa atin, alam niyo kung ano? Yung pagiging tamad ng karamihan sa atin. Marami sa atin gustong lumago. Tama? Tanong ng tanong sa pastor natin. Tanong ng tanong sa mga member. Tanong ng tanong sa bawat isa sa atin. Gusto kong magamit sa Panginoon. Ano ba yung dapat kong gawin para magamit ako sa Panginoon? Ngayon, tinuro ng pastor. Tinuro ng preacher. Tinuro ng mga kapatid. Ganito ang gawin ko. Binigay. Kailangan magbasa ka ng Bible. Kailangan magamit ka sa ministry. Kailangan involved ka sa ministry. Kailangan nakikita ka ng ano. Nag-memorize ka, nandiyan ka. Pero ano ginagawa? Tanong lang tayo ng tanong, pero karamihan sa atin, walang kumikilos para doon. Okay? Lahat tayo meron tayong knowledge na kapag yung loved ones natin na mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, pupunta sila sa impyerno. And then ang tanong natin, Lord, tinatanong natin, Panginoon, paano ba sila maliligtas? Tinatanong natin yung pastor, tinatanong natin yung preacher, tinatanong natin yung bawat isa, paano sila maliligtas? And then tinuro sa atin. Anong tinuro sa atin? Accept, turuan natin sila, bahagi natin sila ng gospel. Kailangan nilang tumanggap sa Panginoon, maniwala sa Panginoon, pero kahit alam natin yung katotohanan, meron tayong knowledge patungkol doon, karamihan sa atin dapat magbahagi ng salita ng Diyos. At ano nagiging reason doon? Minsan tayo din nakikita nila kung bakit sila nabubuta sa kapangkapan. Although, that is personal nila, the decision, pero dapat meron kang gagawin. Diba? Dapat meron kang gagawin, tinatawag ka na meron kang gagawin, pero ano nangyayari sa'yo? Wala, nagiging tamad. Yan ang isa sa mga problema natin. Gusto mong lumago, gusto mong magamit sa Panginoon, kamusta naman yung pag-devotion natin? Kamusta naman yung prayer natin sa Panginoon? Kamusta naman yung mga ginagawa ng ministry natin? Diba? Mas nagagamit ba talaga tayo? Alam mo yung problema? Imbis na, kasi iba ka na iba, sabihin natin mga ministry, musician. Kapag naman nag-musician, pag meron silang problema, sabihin na lang ako, personally, hindi na ako magdadami. Ako, nung nag-music ako, nagkaroon ako ng problema, imbis na i-adjust ko yung sarili ko para mas magamit pa ako sa ministry. Ang ginawa ko, i-adjust ko yung ministry para maayos ko yung sarili ko. Nagis yung punto, na mas binabalik pa lang yung ministry, mas binabalagan mo kung baga sige, ayusin ko lang muna yung sarili ko. No, never ever nung maayos yung sarili mo, as long wala kang ginagawa na dapat mas lumapit ka sa Panginoon. Right. Ano nangyayari, mas lumalayo ka doon. Okay? Which is yung mali. Maling perspective, maling pananaw ng isang Kristiyano na ayusin niya yung sarili niya, titigil siya sa ministry. Yan yung pinakamali na prinsipyo. At naranasan ko po yan. Nalayo ko sa pastor, hindi mo na ako mag-ano kasi gusto ko muna ayusin yung sarili ko. Mas hindi mo maayos sa sarili mo, mas hindi ka lalago sa Panginoon. So dapat na natin intindihan, ano? Pangalawa, katigasan ng ulo din. Hindi lang na katamaran, hindi katigasan ng ulo. Lahat sa atin, gusto natin na ewan ko sa inyo kung pinipray nyo na gusto nyo maging kagamit-gamit sa Panginoon. Gusto nyo maging kagamit-gamit sa Panginoon. Karamihan sa inyo gusto nyo magamit sa Panginoon. Diba? May nagmuluhod pa dito, tinatawag ng pastor. Sino po gusto nyo surrender ng buhay nila? Diyan sila, nagmuluhod. Tapos kaplipas na ng ilang araw, ito na. Mapukay. Diba? So what I'm trying to say mga kapatid, gusto nila na sumunod sa Panginoon, gusto nila, pero hindi sila fully surrender sa Panginoon. Yung katigasan ulo, kahit ilang beses mo yayain sa simbahan. Diba? Uy, ikaw, kailangan mo mag-ano. Pangos mo, nilid mo lang ano, simba-simba. Diba? Sigula, ulo, ay sunodin. Sinipangani, ang kamatayo, hindi ka nakaharap kung saan umabot. Alam mo yung isa sa pinakamalaking panluloko ng Satan? Yung alam mo sa sarili mo, na sinasabi mo sa sarili mo, naligtas ka, pero wala ka sa simbahan. Right. Opo, napakalaking. Right. Bakit? Kasi, kung talagang ligtas ka, ibig sabihin, nakanawaan mo ang Panginoon sa Kristo. Nakanawaan mo ang kalagahan ng church. Yeah. Ngayon, ang tanong, masasabi mo talaga na ligtas ka kung wala ka doon sa church. Kaya yung pinakamalaki na ginagawa na siya na pag-disip ko sa bawat isa sa atin. Okay? Ngayon, sabi ito, nung nakita yung ni Elisha, tinatanong niya, ng servant, tinatanong niya doon kay Elisha, ano yung gagawin nila doon sa problema? Now, sa inyo, may mga problema tayo bawat isa. Hindi ibig sabihin na nandito tayo, naglilingkod tayo, nag-serve tayo, wala na tayong problema. I know meron tayo kanya-kanyang problema. Ngayon, alam mo na may problema ka, alam mo yung pamamaraan, paano mo naman ina-apply yung pamamaraan na meron. Sample, sabihin natin, mahina ka sa Bible reading. Sample lang ka, mahina ka sa Bible reading. Ngayon, ang paraan dyan is kinakailangan, magbasa ka palagi ng text. Sample ito
mag-train ka, magbasa ka palagi, para mag-train ka. Ngayon, paano bina-apply yun? Sa ilig. Diba? So, dapat alam natin yan. Pangalawa, call to, kasi next yan. Kasi next. Oh, wait na yan, sorry. So, call to accountability. Okay? So, una, sabi doon, itong number 1 is call to action. Pangalawa, call to accountability. Napakahalaga po nito. Pag sinabi accountability, dapat responsable tayo sa bawat decision na gagawin natin. Okay? Hindi na po tayo mag-rest ng isang mag-take tayo ng isang decision sa buhay natin na hindi naman tayo responsable. At ang karamihan sa atin, alam niyo kung ano? Diyan napapahamak, diyan napapalayo, diyan naluloko ni Satan. Because gawa tayo ng gawa ng mga kung ano dyan, na hindi naman tayo naging responsable. Okay? Ngayon, sabi dyan, how shall we do it? Diba? Sinabi ng servant, doon kanila siya. Paano natin gagawin ito? So kapag gumawa ka ng isang bagay, nag-take ka ng isang action, itatak mo dapat lagi sa isip mo, dapat responsable ka. Ano man ang maging resulta, hindi mo pwedeng sisihin ang lahat ng tao kasi na meron ka sariling desisyon. So dapat ganun tayo. Ngayon, sabi ito, bakit? Kinakailangan na maging responsable ka kasi nga, nawawala yung, sabi natin, deep evaluation. Nawawala yung natin na pag-evaluation natin sa bawat sitwasyon na meron tayo ngayon. Example, sa soul winning. So masama ka sa soul winning dahil member ka ng church, dahil inutos ni pastor, no? Pero mga kabugtuan, di naman ito yung pinaka-ilaro na meaning kung ano ka nag-soul winning. Okay? Kaya ano pa nag-soul winning, kaya ito kung may mga souls na wala nakakilala nila kami na may interview ng gobyerno. Okay? Pangalawa na natin na member na ng church. Pero dapat ilagay mo sa puso't isip mo, pupunta ako, magsusolid ako kasi maraming taong papahamak sa inyo. Kasi if you are looking doon sa tao, tumitingin ka doon sa church, no matter what happens, lalayo at lalayo mo sa Panginoon. Pag dumating yung panahon na nagkaroon ka ng pagsusunod. Ayun ang nangyayari sa karamihan sa atin. Okay? Kailangan maging responsable tayo. Bakit? Kasi yung evaluation natin, mawala yung evaluation natin. Basta ka lang decide kung ano gusto mo. For example, sabi natin, yung mga bigla-biglang gusto magkaroon ng ministry, hindi ko masama yan, magkaroon tayo ng ministry, which is good. Okay? Pero make sure deep down in yourself na alam mo na ginagawa mo yung genuinely kasi gusto mo mag-improve sa Panginoon. You're not doing that kasi nga, dahil tinatamad ka lang, dahil sinasabihan ka wala kang ministry, or you're doing that for someone, but rather you are doing that for the Lord. Kaya yun ang dapat natin gawin. Okay? Kaya, hindi lang nagkakawala yung deep evaluation, dapat meron din po tayo yung genuinely. At tinatawag natin na, dapat taus-puso natin ginagawa yung isang bagay. Sa pagiging responsable, hindi po pwede na ginagawa mo yun na hindi ka genuine. Okay? When it comes to that, alam ng Diyos na nasa pulso ng bawat isa sa atin. Ayaw niya na nagme-ministry ang bawat isa sa atin kung nagagamit sa salita ng Diyos, especially when you preach ka, o na gumagamit ka, may mga ministry ka, choir ka, or ayaw ng Diyos na nagagamit ka dyan, hindi ka naman taos-puso ng dinig sa atin. Okay? Hindi mo ginagawa yan ng taos-puso. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Dapat, unang-una, sabi dyan, itong literal line natin, no, sa servant, sabi dyan, pinatawag tayo ito ng kumilos, at kapag kumilos ka, dapat responsable ka. At yun po ang pinakagusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na dapat maging responsable tayo kung ano man ang ministry na meron tayo ngayon. Okay? Kasi yung karamihan sa atin, nandyan, pero hindi nagiging responsable. Pero ang gusto ng Diyos, maging tapat tayo, maging mabusisi tayo sa lahat ng ministry na meron tayo. Okay? Hindi lang dahil naliligyan tayo. And number 2, pagkalak sila kita, is the spiritual eyes. No? Sabi po doon sa verse 16, sundan nyo ako, sabi doon, yung sinagot sa kanya ni Elisha, sabi yan, and he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. So kung baga nakita natin, sabi dyan, especially yung sinabi ni Elisha, na huwag kang matakot. Sapagkat sabi dyan, na mas dakila yung nasa atin kaysa yung nandun sa atin. Okay, so ano pong ibig sabihin na? Sa buhay ni Elisha, unang-una, kapag itong spiritual natin, spiritual things natin na nakikita na meron tayo, sabi ito ng Biblia, give us a right understanding of spiritual aspect. Kapag meron po tayo na tawag natin ng spiritual or spiritual vision na nakikita natin, no? Sabi ng Biblia, nagbibigay po sa atin ng tamang pag-unawa sa mga spiritual ng mga bagay.
That is the reason why ako naniniwala na talagang tunay ng mga saved lang ang nakakaintindi ng ministry, nakakaintindi ng salvation. Why? Kasi nga, maraming tao may mga knowledge when it comes to that. Okay? May mga religion na matatalino pa kaya sa'yo when it comes to that. Pero ilan lang sa kanila ang tunay na nakakaunawa ng salita ng Diyos. Okay? Amen. So, ngayon, sabi diyan, understanding nga, pag sinabing understanding, you have the knowledge. Meron kang nalalaman. Kunya, sabi natin, alam mo kung ano yung sinasabi ng Biblia. Yun sa atin. Tanong natin mga sarili natin. Gaano na ang nalalaman mo sa Biblia? Gaano na kalawak yung nalalaman mo sa Biblia? Di ba? Pag tinanong ka, naalala ko yung reason kung bakit ako ng Biblia, medyo na bibliology, nagkaroon ako. Kaya yung teacher namin, si Sir Manuel, nakakalala kami sa conference. No? Kasi kuya, ang nag-debang kaamo when it comes to ang date hand, mga date, no? Sabi niya, na kunya, ang earth is billion of years, or something na siguro ito. Ikaw, kung wala kang nagbabaruan, wala ka good tama na understanding when it comes to Bible, ano nangyari sa'yo? Madinig ka naman, di ba? Ano nangyari sa'yo? Masisira ka yung faith mo. At ang masama pa na ng worst, kung nag-share ka sa ibang tao tapos tinanong ka na nandiyan yung sinesya mo, hindi ka nakasama. Right. So dapat tayo personally, alam natin yung Biblia natin. Hindi lang po natin daladala, hindi lang natin memorize, hindi lang natin kumbaga binabasa, dapat alam mo, pinag-aaralan mo, meron kang knowledge sa Biblia. Amen. Okay? At ang higit sa lahat, dapat alam mo personally sa sarili mo na meron kang relationship genuinely sa Panginoon. Okay? Kasi marami dito nag-serve sa atin, but hindi natin alam, hindi natin alam. Pero, hindi mo masasabi kung genuine ka talaga sila nag-serve sa Panginoon. Although, hindi natin sila masasabi na, hindi natin mag-judge talaga fully. At sabi ng Panginoon, by their fruit ye shall know them. Right. Makikita mo sa mga gawa nila. Yun po ang binigyan ng batayan ng Panginoon sa atin. For example, sa prayer, ang nagiging common ganito. Kapag nagpe-pray tayo, nagpe-pray lang tayo para sa work, before mag-start ang work, di ba? Pagkatapos ng work, nagpe-pray tayo para sa pagkain. Yun ang nagiging common, no? Kapag nananalangin. Pero ang pinakamalalim po nun, na deep feeling po nun, walang iba, it is communication to God. O yun ang tanong sa atin, kailan yung araw na nagkaroon ka ng communication din sa Panginoon? Communication hindi pagpapasalamat sa Panginoon, hindi yung Lord, thank you for this food, Lord, thank you sa ganda ganyan. No, communication sa Panginoon, nakipag-usap ka sa Panginoon. Okay? Kailan yung huling araw na nakipag-usap ka personally sa Panginoon? So dapat niya natin intindihan when it comes to prayer. Tama ba yun? And then, when it comes to studying the scripture, mga kapatid, alam niyo yung pinaka-common is nagbabasa. Nagme-memorize. I'm not saying na mali po ang magbasa at mag-memorize ng salita ng Diyos. Pero ang pinakamalalim po ng meaning niya, kung sinabi mag-aral ka ng pulong ng Ginoo, is understanding and application sa buhay mo. Hindi ko pwede na may alam ka, pero hindi naman nakakita sa buhay. Right. Okay? Dapat personally sa atin, kung alam natin yung Biblia natin, dapat nakikita sa buhay natin. Hindi natin pa pwede sabihin na alam mo yung salita ng Diyos, pero hindi mo nakikita sa buhay mo, nagiging hipokrito ang tao sa iyo. Okay? So dapat naging malinaw sa atin ito, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, dapat hindi lang natin binabasa, hindi lang natin minememorize kasi walang makialam yung Panginoon dyan. Kahit pa-memorize mo buong Bible, kung wala ka ng tunay na pag-unawa at hindi naman nakikita sa buhay. That's right. So dapat po yun ang una-una natin makita. When it comes naman sa serving natin sa Panginoon, ang nagiging common, compliance. Pumupunta ka dito dahil member ka ng church. No? Nagsisimpa ka dito, so dahil member ka ng church. Nagbibigay ka ng tithes and offering dahil member ka ng church. No? Nagpe-pledge ka dahil member ka ng church. That is common. Pero ang tunay po ng meaning when it's come to serving the Lord, it is commitment. Okay? Pumupunta ka dito sa simbahan because it is your commitment to the Lord. Personal na commitment mo to. Nagpe-pledge ka, nag-tithes ka, no? Nag-offering ka because it was your commitment sa Panginoon. Magkaiba po yung compliance and commitment. Pag sinabi natin na commitment, dapat meron tayong malalim na rason sa Panginoon kung bakit natin ginagawa ito. Dedicated tayo kung bakit natin ginagawa yung isang bagay. Bakit? Kasi kapag compliance ka yan, kapag meron na ka sa pledge mo, uy, Brad, matatapos ka na, mag-pledge ba? Ang lahin mo. Okay, masama yung feeling ko sa
Yung situation na sugatin, hindi yan no. Pero when it comes to commitment mo yan sa Panginoon, pag niremind ka na sa Panginoon, ay, oo, magkalakas ko sorry ko. Hindi ka mas magiging nagawa ka ng paraan. Pero kung nagiging compliance lang yan, i-remind ka, wala, basta. Ang pastor ng malayan. Diba? Ikaw mo nag-preach. Ikaw mo nag-decide. Preach. No, hindi lang po ito sa offering, hindi lang po ito when it comes to money, but ito yung personal na relationship sa Panginoon. For example, sabi ng pastor, Brad, yan na, magsusungkit ka. Brad, yan na, magtititara ka. Brad, yan na, mag-ano ka. Pastor, pero may nalakuha. Hindi na mag-uumalik. Hindi pa nagandla. Diba? Pero kung commitment mo sa Panginoon yan, kahit anong gawin ng kaawa niya na sa rin tayo, magiging mananatili tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Okay? Dahil, at higit sa lahat, ang pagmamahal natin sa Diyos. Ang pagmamahal sa atin sa Diyos, ang nagiging common, minamahal ng tao ang Diyos kasi meron silang blessing na natatanggap. Which is wrong. Okay? Mas minamahal nila yung blessing kesa dun sa Panginoon. At higit sa lahat, ang pinakamasarap, nagiging option lang yung Panginoon sa buhay natin. Nagiging pangalawa lang siya. Hindi siya yung priority. Samantalang, ang pinaka-meaning po, nung pag sinabing mahal natin yung Panginoon, is we should know Him and prioritize Him in our life. Dapat kinikilala po natin yung Panginoon sa buhay natin. Ngayon, tanongin niyo sa sarili niyo, gaano niyo na ba kakilala yung Panginoon sa buhay niyo? Diba? Kasi marami nagsasabi, kilala ko yung Panginoon kahit na Baptist, sasabihin ko na. Kami mga Baptist na kilala na nagsiserve sa Panginoon, na mahal daw nila ang Panginoon, pero still naniniwala sa pangpamahal. Oo, ito yun. No? Mahal nila ang Panginoon, pero wala sila rito. Diba? Person. So dapat natin ma-realize yun. Kapag sinabing mahal mo yung Panginoon, hindi mo siya mamahalin dahil magsisimba ka kapag meron kang blessing, di ba? Kapag pasalamat, proud na proud ka pa. Eh ngayon, kung wala ka ng blessing, wala ka na, hindi ka na makita sa upuan mo. Diba? So dapat, when it comes to saying na mahalin natin ang Diyos, is kikilalanin mo personally ang Panginoon sa sarili mo. Na dapat mamahalin mo ang Diyos, kilala mo siya, at ipaprioritize mo siya. Hindi siya yung magiging option. Okay? When it comes sa pag-naging option, hindi siya yung pangalawa. Kapag may ministry, kapag meron tayong gawain sa Panginoon, hanggat maaari, gawin natin yung best natin na maprioritize natin ang Panginoon. Pag-wising natin sa umaga, Amen. pagtulog natin, dapat prioritize pa rin natin ang Panginoon. Amen. Okay, yung pangalawa, okay na this gives us understanding of spiritual aspect. Pangalawa, this gives us enlightenment of the spiritual aspect. So, titignan natin, halos paano magparehas na ang understanding ng enlightenment. Pero, ang enlightenment ang siya pinakamalalim na form of understanding. Bakit? Kasi dito na lang tayo, sabi ko, yung nakikita mo talaga ng totoo yung salita ng Diyos at namumuhay ka sa salita ng Diyos. Okay, ulitin ko ang understanding kasi, yan ang sinabi ko kanina, meron kang knowledge. Alam mo yung mga bagay-bagay na patungkol sa Panginoon. Pag sinabi naman natin enlightenment, unawaan mo sa Tagalog, ang ibig ko sabihin, nakikita sa buhay mo. Okay? Hindi lang na meron kang knowledge, hindi nakikita sa buhay mo. Not just knowledge, but transformation. Okay? Yung enlightenment. Dapat meron tayo tinatawag na transformation. Hindi man mabilis na nagbago ka, hindi pa unti-unti, basta nakikita na nagbabago ka. Ayun po tinatawag natin na meron tayong naunawaan. Okay? Hindi lang naintindihan. Ngayon, dapat, sabi ko, changes how we think and live. Nakikita po dyan, kapag meron po tayong enlightenment, yung spiritual aspect natin sa Panginoon, yung gawa ng Panginoon, hindi magiging burden sa atin. Okay? Habang tumatagal, mas nagiging pleasure siya sa atin. At nakikita natin na yung isang tulad natin na pinagkatiwalaan ng Diyos, na kumbaga makasalanan, hindi dapat karapat-dapat pero pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Makikita natin kung gaano tayo pakalawa sa Diyos. Okay? So dapat nakikita natin, dapat sinasabi dyan, nababago yung paano tayo mag-isip at kung paano tayo mabubuhay. Pero kung matagal ka na sinasabi mong meron pang nalalaman sa salita ng Diyos, baka nalalaman mo lang, pero hindi mo naunawaan. Okay? So dapat naunawaan, naintindihan natin at meron tayo nalalaman sa salita ng Diyos. So yun lang. Sabi ko, it is good to understand the Word of God, but it becomes even better when you attain enlightenment of it. Ibig sabihin nun, maganda na meron tayong nalalaman sa salita ng Diyos, pero mas magiging maganda kung nakikita ko na unawaan. Sinasabuhay natin kung ano yung natutunan natin. Okay? And then, let us go to the last one. Yes, so last one na. Amen. Makuha na siya. Diba? So,
The spiritually blind eye. Ito naman, isa ito sa mga vision, no? Na mahalaga natin maintindihan. Una, yung literal, spiritual, ngayon naman ito, spiritually blind eye. So ngayon, ang unbeliever, sa verse 21 muna tayo. Sabi din ng king, and the king of Israel said unto Elisha, when he saw them, my father, shall I smite them? Shall I smite them? Nagtanong niya kay Elisha. Okay? Ngayon, tignan natin yung reaction din, dalawang beses niya tinulit yung shall I smite them? Shall I smite them? No, gusto niyang patayin yung mga nandoon, yung mga kalaban. Bakit? Kasi nangyari, nung paglabas ni Elisha, nung nalangin siya sa Panginoon, yung mga kalaban nila binulad ng Diyos. Tapos, pinunta niya doon sa hari ni Elisha. Ngayon, sabi ng king, nung nakita niya, patayin na natin yan, papatayin na natin yan, papatayin natin. Although nagtatanong niya, pero deep inside, sa puso niya, meron na talaga siyang decision na nagawa. Looks familiar, tama. Meron sa akin ganito, na nagtatanong tayo sa pastor natin, pastor, ano ba dapat kong gawin? Lord, ano ba dapat kong gawin? Kuya Jun, ano ba dapat kong gawin? Ate Abby, ano ba dapat kong gawin? Kuya Lawrence, ano ba dapat kong gawin? Pero deep down inside in our heart, meron na pa tayong decision talaga. Okay? Nag-decide na tayo. Meron na tayong decision before pa tayo mag-ask. And same thing din po yan sa Panginoon, which is very dangerous. Kapag nagtatanong ka nga niya, Ginoo, ibig sabihin, hindi ko pa puli na nakapalit sa'yo. Ano nangyayari sa atin? Nag-decide na muna kita before kita magpakiana. Diba? Ano nangyayari? Kahit kasabihin mo maraming beses magbigay yan sa'yo ng advice, yung mga advice yan, walang baliwala yan sa'yo. O di naman kaya, mamimili ka na fit sa kagustuhan. Which is a very dangerous thing na dapat natin maintindihan. Okay? An unbeliever, totally, 100%, they are spiritually blind. Bulag talaga sila when it comes to spiritual na mga bagay. Unless, tanggapin nila ang sa gusto. Okay? Pero sa mga believer, 100% naniniwala ko na ang mga mananampalataya ng Panginoon ay talagang hindi spiritually blind. Okay? Pero, ano nangyayari? They pretend to be spiritually blind. Nagpe-pretend sila, nagbubulag-bulagan sila. Okay? Sa kalooban ng Diyos, mga bagay-bagay. At napakadelikado ito. Bakit? Kasi una, it blocks our deep evaluation of God's will, ways, and work. Okay? Hindi natin yan Sabi niya, it blocks our deep evaluation of God's will, ways, and works. Ano kung ibig sabihin na? Kapag tayo, mga Kristiyano, i-neglect natin ang spiritual things, which is ang kalooban ng Diyos atin, yung lahat ng gawain ng Panginoon, yung kalooban ng Diyos, yung pamamaraan ng Diyos, at kung paano ito gustong gawin sa buhay natin, naneneglet natin yung hindi natin nakikita yung tunay na value nun kapag nagbubulan-bulan ng bawat isa. Okay? Sabi dito, kapag nangyari yun, it causes a reckless decision. Hindi ka na nagsasabi sa Panginoon, Lord, ano ba dapat kong gawin? No. Automatically, meron ka ng decision sa sarili mo. Okay? Which is a very dangerous thing. Tingnan si Elisha. Before Leah, na pumunta kung anong gawin niya, ang ginawa niya pinakauna, nag-ask niya Ginoo. Nagpakiana yan, pray niya Ginoo. Amen. Okay? Which is yung dapat yung pinakauna natin ginagawa. Every time nagagawa tayo ng decision sa Panginoon, let us consult God. Magkonsulta muna tayo sa Panginoon. Kaya, paano mo malalaman na may sagot ang Panginoon? May dalawang bagay. Yung una, ang salita ng Diyos. Pangalawa, sa pastor natin. Amen. Okay? Nag-pray tayo, Lord, sana yung sagot mo, maintindihan ko doon sa pastor. Mas magtanong ka sa pastor. And if you are genuinely na nag-pray sa Panginoon, kung believe na ang Diyos siya gamitin ang pastor para sa atin. Okay? Amen. So dapat natin ma-realize yun na we are not spiritually blind. Okay? Pero but some of us na nagpe-pretend tayo, para ba tayo mga bulag? At titigas ng ulo, nagdidinihan. Ano? Sinasabi sa atin na alam mo sa sarili mo na kapag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, na hindi ka lalabot talaga kahit anong nangyari. Okay? Alam natin yun, that's true. At alam mo, kapag wala ka sa gawain ng Diyos, sa sarili mo personally, mas madali ka matukso, mas madali ka masira, at higit sa lahat na wala yung mananampalataya mo. Alam mo yun kung Kristiyano ka. Okay? But some of us, wala tayong pakialam. Okay? Hindi na natin napagbibigyan ng pansin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Talaga bang kalooban ko ng Diyos sa akin? Diba? Talaga bang ito ba yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay ko?
Talaga ba gusto ba talaga ng Diyos? O ito ba talaga yung gustong gawin ng Diyos sa buhay ko? So dapat meron tayo ganun. Ano nangyari sa karamihan? Wala. Nagbubulag-bulagan sila spiritually, which is a very dangerous thing. Ano? It often overlooks the true value and quality of God's will, ways, and words. Dapat natin maintindihan, ano? Kapag nangyari yun na nagbulag-bulagan tayo, ma-overlook natin yung totoong kahalagahan at kalidad ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yung kalooban ng Diyos, nangyayari, mas naisip mo na mas the best pa rin yung choice mo kaysa sa choice ng Panginoon. Mm-hmm. Yun ang nangyayari. Mas the best pa rin yung pamamaraan mo kaysa sa pamamaraan ng Diyos kapag nagbulag-bulagan kayo spiritually. At bakit nangyayari na nagbubulag-bulagan sa akin? Kasi nga, kagaya sinabi ko kanina, some of them, they have the knowledge, but they don't want to let it. Meron silang nalalaman, pero hindi nila sinasabuhay, hindi nila nauunawaan yung salita ng Diyos. So, yun dapat natin maintindihan. Pangalawa, bukod sa it blocks our deep evaluation of God's ways and works, it blocks our deep relationship to God. Ito na, kunti-kunti na. Okay? For example, sabihin natin, nakikipag-usap ka sa isang tao. O sabihin natin, meron ka ba, sabihin natin sa family mo, sa father mo, sa mother mo, sa ibang close mo, sa kanila. Kapag ikaw, bagang di mo na sila pinapansin o nawawala na yung time mo sa kanila, o nawawala na yung connection ninyo, sabihin natin sa kaibigan ninyo, nawawala yung connection ninyo sa kanila, unti-unti, nawawala yung malalim na relasyon ninyo sa isa't isa. And same thing din po yan sa Panginoon. Kapag nag-ibaya mo yung sarili mo, na kahit alam mo sa sarili mo, meron ka nalalaman na spiritually, pero nagbubulag-bulagan ka, ninanagdag mo lang, no? Pinapabayaan mo lang, binapaluwala mo lang yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang nangyayari sa atin, unti-unti nasisira yung relasyon natin sa Panginoon. No consistent prayer. Huwag yun ang praying, but hindi na consistent kagaya ng una. Okay? Ay, ito yung pinakamahirap. No studying of the scripture, kagaya ng sinabi ko. Maaari, memorize mo yung books of the Bible, memorize mo yung mga verses sa Bible, pero some of you is hindi na nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Which is very dangerous. Kasi si Satan, yun yung gusto niya. Kung baga si Satan, sige, okay lang yan na mag-memorize ka. Okay lang yan na magbasa ka ng Biblia. Okay lang yan, sige, yun yan. Pero huwag ka lang mag-aaral. At yun ang nagiging problema sa atin. Nagiging comfortable kita sa kung anong meron sa atin yun. Okay na to, basta memorize ko. Basta alam nila, kung marami akong verse na memorize. Kaso tinanong ka, hindi mo talaga naintindihan. Nagkakaroon ka pa ng wrong na interpretation when it comes sa Bible. Diba? May mga gumagamit ng salita ng Diyos, pero mali ang interpretation nila. Why? Kasi kulang sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And some of us, sabihan sa baga, ng mga Kristiyano, is ang lakas minsan magtamay. O, lakas minsan magtamay. Alam mo, mali yung ano mo, mali yung interpretation mo. Hindi yung mangyayari yun. Diba? Mali yung interpretation mo. Sabi natin, tama yung interpretation mo. O, ganito, sabi ng Diyos, ganito niya sa John 3:16. Kailangan save by grace lang. Pero kung ang interpretation na naintindihan mo, ano ito talaga sa buhay mo? Diba? It doesn't matter kung dami ng memories mo sa Bible, pero hindi naman kita sa buhay mo. No service. Unti-unti nang nawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Which is napakahirap po dito. No? Dapat natin intindihin na, ako, nung nag-backslide ako honestly, hindi ko alam, pero hindi ako napapakalala kapag hindi ako nakakapag-share. To be honest na. Hindi ako napapakalala kapag hindi ako nakakapag-share. Why? Ano na kasi kami, nagiging close ko sila, and then dumadating sa isip ko, bakit nakakalawa ako na close ko nila, din naman pinag-share, din maraming buwan. Okay? Then ikalawa, ang napapansin ko, kapag nalalayo tayo sa Panginoon, nalalayo tayo sa gawain ng Panginoon, if talaga na wala kang relationship sa Panginoon, talagang totally, wala ka nang pakailan sa church, wala ka talagang service. Pero, alam mo sabi ng nanonood ako sa The Chosen, si Pastor, pinapabalik ako ng preaching noon pa. No, pagbalik ko ka, dahil medyo na diba? And then, di mo na ako nag-accept because I think I am not deserved. Hindi pa deserve ng preach. No? Dahil sa managawa ko sa past. Pero, alam mo na The Chosen, sabi ni Jesus Christ, walk as long as you have the light. Kaya habang hindi ka pa kinuusyon ng darkness. So, as long as may ada kita, kumbaga, the vision sa buhay natin, magamit tayo sa Panginoon, kahit konti pa lang nila, nag-feel mo pa lang, magpagamit. Amen. Kasi hindi lalago yan, yung vision na meron ka, o yung fire na meron ka, kung ang sinusunod mo, yung hindi ka magpagamit sa Panginoon. So
So dapat natin naiintindihan, di ba? At yung faith natin, ito yung pinakamahirap, slowly fading away. Unti-unting nalalayo. Unti-unting nawawala. Unti-unting nawawala yung pananampalataya natin sa Diyos. Di ba? Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Pero minsan yung verse na yan, nagiging verse na lang. Nagis nyo yung sabihin. Verse na lang siya. Wala ka ng faith dyan sa sinabi ng Diyos. No? Pag sabi natin, di tayo nakatanggap ng blessing sa buhay natin, naghihirap tayo, nagugutom tayo, wala nang verse na yan. We don't care. Nagtatrabaho ako, kaya napakakauna na ng church. Kaya ng church, kapag nagpura ako, mapulit na ako. So, yung mga rason, nakarami yan. Tama, na narinig natin. But in reality, yes, the church tumutulong sa atin. Okay? Tumutulong po sa atin ang church. Hindi naman sabihin ko, tumutulong ang church, pinapakain tayo, minsan nabigay pa nga sa atin, di ba? So ngayon, what I'm trying to say mga kamugtuan, minsan, kapag hinahayaan natin maging spiritually, kumbaga we act as a spiritually blind. Ano nangyayari sa atin, yung faith na meron tayo, napupunta na rin siya sa mga belief. Imbis na faith, napupunta siya sa belief. For example, yung doon yan, away na kami doon sa laman. No, because they are not studying the Word of God, because hindi sila nagsiserve sa Panginoon, hindi sila nagsisimba, anong nangyari sa kanila? Yung faith na meron sila sa Panginoon, nandun sila sa mga pamahalaan. Diba? So which is very dangerous. Dahil mo dapat ibigay. Yung pagmamahal natin, especially sa Panginoon, unti-unting nawawala. At yan dapat yung hindi natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, if na-feel ninyo sa puso ninyo, na gusto niyo magamit kahit kaunti lang, magpagamit kayo, mapag-uwiling pa kayo. Amen. Okay, sa mga issue kayo. Okay? So I hope, naintindihan natin yung mga topic natin. Noong una, sabi ko kanina, ang different kinds of vision na may ada kita, diba sabi ko sa introduction, sabi ko dito, nakadepende po sa atin. No? This shows us that our perception determines our response. Ibig sabihin yun, kung itilos tayo, depende sa kung ano yung pananaw na meron tayo. And I hope na nakita natin yung tatlong klase ng pananaw, nandun tayo dun sa dalawa. Okay? Yung literal na pananaw, mahalaga po yan. Hindi lang po sinabi ng Diyos na mag-focus tayo more on spiritual. No, dapat nakikita din natin yung problema physically. Okay? But, first and foremost, prioritize natin ang spiritual things. Amen. Okay? I hope we pray na naman. Let's pray. Amen. Sagot tayo. Let's pray. Father Lord, maraming salamat sa akin. Tuwanan mo sa akin. Salamat. Lord, we pray, Lord, na tuwanan mo sa aming mensahe at minatid pa sa amin. At nabalik po pa kami na ito sa ba sa aming gusto ng pagkakas. Amen. 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 Are you blessed? Amen. Times of patience. Pero, kahit din ko na ma-visualize. Sobrang nagugti. Vision na natin, sorry, hindi ko na ma-visualize ang mga surat. Okay? Pero salamat ang mensahe. Kaya pa natin mabasa din. Pero klaro haton mga talinga. Kung gaano ka-importante ang pagtugon ang mga butang na papahimuhaton ng Ginoo. No? Ato nakita, tinabi natin preach na natulog, nagabi, na kudiin, kinahanglan natin makita na ma-determine kung ano ang sinin pa nga buti pala ito mag-vision buti pala nakikita mo, mamay da, pagkita niyo mga para, hindi sa buhat ng anak. No? Kaya bangin ito, pag doon mo ng Ginoo, dili ka na kunita. And most of the times sa mga nabutuan, I remember Apostle Paul. Hindi pa iya buta. Hindi rin nakita sa naturan. But when God made him blind, he saw the truth. No? Ayaw pagulat, nabutahan ka para ka may karot na maturan. Kung mo mga tao nakita, hindi buta, pero hindi nakita, ito maturan. Apostle Paul, hindi na nakita, ibutaan na yan din. Amen? So makita na ako ng mensahe na gabi, ngayon na ito bulat ito. Ito ka panahon. Kaya diri maupay na
Baga ipapatiga pa nato ni Taton kasing-kasing. Ipapatigas nato ni Taton huna-huna para mag-respond dito sa puso ni Diyos. No? So, glory to God for that message. Thank you, Brother Rufino. This time, tayo ay dumako sa ating offering. At pasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan na hindi tayo tuluyang nabulag. Amen? Tayo ay nakakita ng kaliwanagan. Walang iba kundi ang katotohanan kay Kristo Jesus. I know, I have been. May waray-waray ko ng surat. Waray-waray kita atong kantang. Nangyod po Brother Gio para magkaroon na ito ng offering. Brother Gio. Amen. Brother, magkaroon na ito ng offering. Sabi ka na? Yes, Lord. Amen. May kasi sabihin, kilala ko ang gintuhan ko. Kataon na ako ang first instance na. Kapit na everyone say, Malaya ko masayo na hindi manan kami mo kailangan. Di Jesus na nakumaroman kahit hindi man ako Amen. So this time, atong nangyon na natin bukto, Brother Robin, para pag-closing prayer, Brother Robin, na natin po sa
Panginoon, salamat po sa pagtuto. Lord, tapos na ang service, Panginoon. Dali, Panginoon, sa mensahe na aming kapatyan. Yes, salamat, Panginoon, sa spiritual na pagkain na bitahin mo, Panginoon, ngayong gabi. Dali, Panginoon, sa hero, Panginoon, yes, Lord, ngayong gawa, Panginoon, kamo patuloy na gumamit sa Kanya, muling ilaw, Panginoon, sa aming gawin, Panginoon. Panginoon, we pray na kamo ang nabayan kami, Panginoon, sa bagong simana na aking nawa. Mapray namin, Panginoon, maging protection namin, Panginoon, ng iyong mga sa gabi nito, sa aming paghihiwalay. Nawa, Panginoon, Panginoon, gabay sa amin, pauwi, sa aming bahay, makabuto sa Panginoon, sa Panginoon. Hihingi ka, Panginoon, ng pasaylo sa aming mga nagawag sa salamat. Muli, Panginoon, inataas ka namin pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Thank you so much. God bless us all and good night. Thank you so much, Brother Rufin Luis Baldwin.